magandang araw po sa inyo. Ako si Sulamita Francisco, ang inyong taga-unat. Ang aking pong iuulat ay ang pag-atake sa lugar ng halalan. Ang ibig sabihin po nito ay ang vandalismo, paninirang kagamitan o ari-arian po ng isang tao o ng isang botante, pananakot po na nagbubunga po ng pangamba ng botante na tumungo po dun sa lugar ng isang nagaganap na isang halalan. So, ibig sabihin po nito, halimbawa po sa akin, ako po ay isang botante. So, ako po ay nakakaranas ng isang paninira sa akin na paninira ng aking ari-arian ng isang vandalismo. Syempre ako po ay matatakot na tumungo sa halalan ako sa isang halalan sapagkat iisipin ko na baka ako ay mapahamak lamang o anuman ang mangyari sa aking sarili kung ako ay tutungo sa halalan na yun. At yun ang nagiging dahilan kung bakit ako ay hindi natutungo sa isang halalan na yun, at yun din ang dahilan kung bakit ako ay hindi na makakaboto. Pagbabantang legal. Ang ibig sabihin po nito ay ang isang botante ay pinaniniwalang sila ay walang legal na karapatang bumoto o kaya ay may obligasyon na bumoto gamit ang particular na pamamaraan. Marami naman po sa atin ngayon ang mga botante na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, walang sapat na pinag-aralan, kaya mabilis pong ma-influensyahan ang kanilang mga isipan na sila ay walang legal na karapatang bumoto. At dahil nga po dito ay ito ay sinasamantala ng mga kandidato na gawin ang mga bagay na ganon upang hindi po makaboto ang isang botante. So, halimbawa na lamang nito na ako ay hindi nakapag-aral o nakapagtapos ng aking pag-aaral. So, pag may magsabi sa akin ng isang tao, isang kandidato na hindi ako kailangan bumoto o wala akong legal na karapatang bumoto, kaya at iisipin ko na ay wala naman pala akong karapatang bumoto, so hindi na lang ako bumoto dahil hindi din naman wala akong karapatang bumoto. Sa pamagitan ng pagtukoy sa mga lumalaban sa higit na nakakarami, ang mga ito ay naimpluwensyahan na palitan ng kanilang mga naunang desisyon sa kung sino ang kanilang iboboto. Ipinapakita po dito sa pamimilit na sa isang demograpiko na may kontrol sa balota ay sinusubukang hikayatin ang ibang mga botante na sumunod sa kanila. Dahil sa magawain na ito ay naimpluwensyahan po ang mga botante na palitan ang kanilang mga naunang desisyon. Halimbawa po nito, ako ay isang kaibigan na mataas at at mayaman, ay pipilitin ako na iboto ko si ganito, at dahil nga po sa mga pamimilit na ito niya ay ako po ay makukumbinsi at mapalitan ko ang aking naunang desisyon at iba na ang aking iboboto. Pamimili ng boto. Kapag ang isang partido, politikal o kandidato ay hihingi ng boto sa mga botante, kapalit ang salapi, mga kinakailangang kagamitan o kaya ng mga serbisyo. Sa isang halalan nga po ay hindi mawawala ang pagbili ng boto. Talamak nga po sa ating bansa at sa ibang bansa ang ganitong mga gawain. Halimbawa po nito, ang mga taong sumusuporta po sa isang politika o sa isang kandidato, sila ay pumupunta sa mga bahay-bahay na mga alam po nila na mayroong isang botante at sila po ay nag-aabot ng pera upang sila po ay iboto. Ay nangyayari rin po ito pagkatapos ng pagpupulong ng isang kandidato at ng mga botante. Sila po ay patagong nag-aabot na mga pera sa mga botante. Ang isa pa po nitong halimbawa ay yung mga pangako ng mga kandidato na magbibigay sila ng buhangin, semento, magpapagawa ng isang semento, magpapagawa ng bahay. Ito po ay isang halimbawa ng pagbili ng isang boto ng isang botante. Ang araw po sa bawat tagapakinig at tagapanood ng aming presentasyon sa araw na ito. Ako po si Ginoong Jan Alvin Emerald Santa, kasama sina Binibining Christine de la Cruz at Judy Ansaway upang maglahad ng konting impormasyon tungkol sa aming topic para sa araw na ito na pinamagatan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang aming pong presentasyon sa araw pong ito ay hindi lang nakatuon kung saan nagmula ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, kundi bagkos nais naming mas mapalalim ang ating kaalaman tungkol naman po kung sino nga ba ang sangkot sa mga ganitong issue ng lipunan. Hindi lang po sila, kasabihin natin sila ay mga politiko, gaya po ng ating mga sinasabi sa mga napapanahong mga bagay sa ating lipunan, bagkos nais nating mas alamin pa sa araw na ito ang pinagmulan
at kung sino mga sangkot at sa paanong paraan ito nangyayari. Paano nga ba nagkakaroon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Ngayon naman na ating mas mapalalim pa, o ano nga ba talaga ang mismong definasyon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Ayon sa aming presentasyon, kadalasan na ang tiwalang binibigay ng taong bayan sa mga politiko na kanilang inuluklok sa pwesto upang mamahala sa bayan ay nawawala ng saysay dahil sa pagkasilaw sa mga kayamanang dapat sana ay ilalaan upang mapagsilbahan ng wasto ang taong bayan. Dito sa ating definition na ito, nais nating ipunto na ang mga politiko ang mga ang gumagawa ng pagnanakaw sa ating bayan, sa kaban ng bayan. Ano nga ba ang kaban ng bayan? Ito ay lupon ng mga bagay na maarang sabihin na meron silang salapi, meron silang kinagamitan ng salapi gaya ng pera at yung mga hakbangin budget upang mas mapalago pa ang lipunan sa ating bayan, sa ating lipunan. Tinutukoy dito sa definition din to na ang mga politiko ay sila ang gumagawa ng pinakamasamang bagay na kung saan ginagamit nila yung posisyon nila upang makamit nila ang nais nilang makawa. Hindi lang ito, hindi lang dahil sa pera ito sila nangyayari. Maaling sila ay nagkakaroon din ng kickback at saka ng impluensya, mas napalaki yung impluensya nila dahil din sa kailang pagnanakaw sa kabayan. Sa paanong parang ito nangyayari? For example, sa bilang halimbawa, ang isang politiko ay namimigay ng iba't ibang mga bagay sa kanyang mga tao, sa kanyang mga nasasakupan, na hindi alam ng mga tao na yon ay galing din sa kanilang pondo na kailang binabayarang mga taxes sa gobyerno. Ngayon naman, paano nila ito nangyari? Kung sabihin natin na binigyan ng politiko ang mga kanyang mamamayan ng mga pera at sinasabi lang galing ito sa kanya bagkus hindi naman talaga, ang mga tao ay naniniwala na ang politikong ito ay karapat-dapat sa kanyang posisyon at dapat muling ihalal sa mas mataas pa ang posisyon sa gobyerno. Ngayon ito ay misconception tungkol sa ating mga politikong binibigay. Ito yung instance o ito yung pagkakataon kung saan nakikita natin na nagkakaroon ng benepisyo ang isang politiko bukod sa kanyang pangsariling bulsa, bagkus naapektuhan din ito yung kanyang pag-iimpluwensya sa kanyang mga tao upang makuha ang loob nila at upang mas mapalalim pa at mas maayos niyang masagawa ang kanyang tiwaling gawain. Ngayon po dumako tayo sa dalawang definisyon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon din po sa aming presentasyon, ang pagnanakaw ay matagpuan sa marami nitong anyo at may turing na krimen sa ilalim ng Kodigo Penal ng Pilipinas at ilan pang mga umiiral na espesyal na batas o special laws. Ngayon po dito sa pating pagnanakaw ng bayan, tinuturing po siyang krimen at isang napakasamang gawain para sa mga politikong tao natin. Hindi lang po siya basta sabihin natin na ay politiko yan kaya nagagawa niya ito. Hindi po. Kinakailangan din po natin maging maayos na mamamayan upang sabihin natin na mali yung ginagawa nila. At yun po ay pwede natin mapatunayan sa pamamagitan po ng batas sa ating bansa. Which is, gaya po na nabanggit dito sa ating presentasyon, ay ang Kodigo Penal ng Pilipinas. Dito po nakapaloob na bawal ang graft and corruption, bawal po yon. Bawal po mangurap ang isang politiko at bawal din po niyang gamitin yung impluensya niya upang magkaroon po siya ng benepisyo na bibigay niya dapat sa mamamayan, sa bawat Pilipino, sa ating lipunan. Hindi naman po natin masabi na nakapaloob lang po yung lahat ng mga parusa at lahat ng gawin ng mga pwedeng gawin ng politiko doon po sa ating Kodigo Penal. Habang tumatagal, lalo nagiging mas matalino at mas tusok ang ating mga politiko upang nakawan ang mamamayan niya. Kaya naman po sa panahon ngayon, nagkakaroon po tayo ng special laws na pinapatupad sa ating bawat bayan, lipunan, representatibong distrito at maging po sa ating nasyonal na gobyerno. Paano ito nangyayari? Gaya po ng sinasabi natin ngayon, hindi lang po nakapaloob dito sa Kodigo Penal yung graft and corruption. May ginagawa din po hakbangin ng pamahalaan upang mapuksa sa loob nito ang kanilang lason na sumisira sa sistema ng politika. Kasi siniisip ng mga tao, porket nasa posisyon yan, kurap ito. Mali po. Isa din po maling conception yon. Hindi po sasabihin natin na lahat ng politiko ay kurap na tao. Bagkus, meron po silang kickback na nasabihin natin, pero hindi naman po sabihin natin kinukurap tayo. Yung benepisyo po nilang nakukuha nila, hindi naman po exactly na korupsyon yung nangyayari. Isang maling conception po ng tao yung ginagawa din po ng ibang politiko. Bale po,
kung sasabihin po natin ang mismong pagbubuod ng sabihin natin definisyon ng pagnanakaw sa ating pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mismong definition po ito ay kung saan ginagamit ng mga may kapangyarihan tao, hindi lang ng isang politiko, ang kailang kapangyarihan upang sila ay magkaroon ng benepisyo na higit pa sa kanilang ginagawa sa ating lipunan upang tayo pagsilbihan bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Yun po ang pinakamalinaw na definasyon ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kahit hindi ka politiko, basta ikaw ay may kapangyarihan tao, kahit ikay nasa gobyerno at meron ka hinahawakang posisyon sa gobyerno, tsaka mo lang magagagawa ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang tiwalang binibigay ng tao ay nawawalan ng saysay kung ikaw din naman bilang isang politiko ay hindi nagkakaroon ng sapat na pagtulong sa iyong mga konstituwento. Huwag niyong hahayaan na mangyari ito sa inyo bilang isang politiko. Panunuhol o bribery na tinatawag ding lagay o paglalagay ng isang korupsyon na gawain ng pagbibigay ng salapi o regalo na nagbabago sa pag-aasa ng tumatanggap nito. Ang panunuhol ay isang krimen na inilalarawan ng Black Law Dictionary o paghihingi ng anumang bagay na may halaga upang maimpluwensyahan ang mga aksyon ng isang opisyal o ng mga taong nakatalaga sa isang pampubliko, pampamahalaan o legal na katungkulan. Ang panunuhol ay isang krimen na inilalarawan ng Black Law Dictionary o paghihingi ng anumang bagay na may halaga upang maimpluwensyahan ang mga aksyon ng isang opisyal o ng mga taong nakatalaga sa isang pampubliko, pampamahalaan o legal na katungkulan. Ito ang mga halimbawa ng panunuhol. Pagbibigay ng pera sa mga tao upang iboto siya sa eleksyon, pagbibigay ng pera sa mga pulis upang itigil ang imbestigasyon at pagbibigay ng pera sa nakakita ng krimen upang hindi magsalita. Ito ang mga halimbawa ng panunuhol. Pagbibigay ng pera sa mga tao upang iboto siya sa eleksyon, pagbibigay ng pera sa mga pulis upang itigil ang imbestigasyon at pagbibigay ng pera sa nakakita ng krimen upang hindi magsalita. Ako po si Christine de la Cruz sa magpapahayag ng numero 2 at 3. 1. Maling paggamit ng pondo at ari-arian ng bayan. Sa ilalim ng Artikulo 217 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, kahit sinong opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng kanyang tungkulin sa tanggapan ay may pananagutan sa pondo at mga ari-arian ng publiko kung ito ay kanilang gagamitin sa pinaglalaanan o sa pagmamagitan ng pondo at ari-arian ng publiko buo man o bahabdal. Ang halimbawa nito, ang opisyal ng gobyerno ay nilustay o ginamit ang pondo ari-arian ng bayan sa sariling kapakanan o kaya paggamit ito sa pagbili ng mga kanyang sariling kagustuhan o pagbibili ng mga bahay o pagpapagawa ng bahay. 4. Pandarambong o plunder. Ito ay paglustay ng pondo o kaban ng bayan na ipapasa sa kamag-anak at binibigyang kahulugan ng Akto Republika bilang 7,080. Halimbawa nito, ito yung mga opisyal na nagnanakaw o naglulustay ng pondo o kaban ng bayan na ipapasa naman nila sa mga kamag-anak o pakikipagsabuatan sa kamag-anak para sa paglustay ng pondo o kaban ng bayan. Maraming salamat dahil ang binibini na po sa akin sa presentasyon pong ito. At dumako po naman tayo sa huling parte ng ating diskusyon na ang tatalakayin po natin sa parte pong ito ay ang graft at korupsyon. Ang pinakahuling uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon po sa ating presentasyon, ang graft at korupsyon ay magkaibang konsepto sa pagkuha ng personal na benepisyo mula sa transaksyon pamahalaan. Ngayon po naman, ano nga bang pinagkaiba ng graft at korupsyon? Pero bago yun, sino munang gumagawa ng graft at korupsyon?
Kaya pa nang sinasabi ko po sa una kong sinasabi kanina sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, dito po para po bagang ito na po yung mismong definisyon ng graft ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang graft at korupsyon na ginagawa ng politiko at mga taong may kapangyarihan sa ating gobyerno. Ang graft at korupsyon po ay ginagawa ng mga politiko natin na nakaupo sa pamaraan na ginagamit nila ang mga proyekto, mga resources ng ng ating pamahalaan upang magkaroon sila ng benepisyo na maituturing natin na hindi nararapat para sa ilang ginagawang serbisyo sa pamahalaan natin sa panahon ngayon sa ating lipunan. Ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng graft at korupsyon? Ang korupsyon ay tumutukoy sa maling paggamit sa pinagkukunan ng pamahalaan para sa personal na benepisyo. Paano ito nangyari? Korupsyon. Sinabi nga naman dito, maling paggamit ng pinagkukunan. Ngayon dito, ano yung mga pinagkukunan na yun? Ang kaban ng bayan. Dito nila kinukuha yung budget, yung mga taxes, at iba pang mga pwedeng paglaanan. For example, bilang halimbawa, ang isang politiko ay nagpagawa ng mga daan, mga infrastruktura kung saan may labis-labis na budget para sa pagpapatayo ng infrastrukturang yon. Pagpalagay natin na ang budget para sa pagkakaroon ng isang infrastruktura ay humigit kumulang 10 milyon piso. Ngunit ang politiko ay nagbigay ng panibagong estimate kung saan nakalagay doon sa budget allotment na kung saan nilalagay nila na gagawin nila yung 10 milyon, gagawin nilang 11 milyon na hindi na yung 1 milyon butal ipupunta na sa kanilang bulsa. Yun yung paggamit ng mga politiko sa maaaring maling paggamit ng politiko sa pinagkukunan ng pamahalaan para sa personal na benepisyo. Saan napunta yung pera na kinuha nila, yung 1 milyon na yon? Sa kanilang bulsa. Para saan? Maaaring pwedeng sabihin natin na gagamitin nila para sa sunod na eleksyon. Maaaring sabihin natin na gagamitin nila yun upang magkaroon sila ng iba't ibang oportunidad upang magawa nila ang gusto nila. Ang gusto nilang bilhin, mabibili nila gamit yung pera na kurap nila. Yun yun. Maaari din naman sabihin natin hindi politiko. Pinakamababang anyo ng gobyerno sa Pilipinas, maging sa mga estudyante, gawin natin local na aspeto ng ating lipunan sa ating mga universidad. Ang universidad natin ay may mga iba't ibang council o mga tagapamahala upang mas mapaayos natin ang ating pamumuno ng ating universidad. Bagkus meron din silang kapangyarihan na gaya ng sa politiko, ang mangurap. Pero hindi ko nasabi na nangungurap ang mga tao nito. Masama yon. Ang sinasabi ko ay may kapangyarihan din sila gaya ng mga politiko natin kasi meron din silang kapangyarihan. Mas maliit nga lang ang kailang sakop. Ang sakop nila ay ang ating munting mga universidad. Ang ating pinagkukunan, kung ano yung mga fines natin na tinatawag, yung mga bayad natin pag tayo na-relate, mga bagay na ating na binabayad sa mga events, sa ating mga pagdiriwang, yun ang maaari nilang kunin. Ngunit di ko sinasabi na sila ay nangungurap bilang isang tao. Tumako naman tayo, yun ang ngayon naman, yun yung korupsyon. Tumako naman tayo kung ano yun naman yung graft. Kasi magkaibang bagay ay nagkakaroon ng misconception. Ang graft naman ay tumutukoy sa maling paggamit ng impluwensya para sa personal na benepisyo. Ano yung maling paggamit ng impluwensya? Bigyan natin ng isang munting halimbawa. Ang isang tao ay mayroong kapangyarihan po bilang isang presidente o congressman ng isang distrito. Ngayon, ginagamit niya yung kanyang posisyon upang magkaroon siya ng iba't ibang bagay sa kanyang pag-aari. Bigyan natin ng ehemplo. Ang isang congressman ay nagkaroon ng kontrata, nagmamay-ari siya ng isang construction firm. Ngayon naman, nagkaroon siya ng competition sa isang bidding. Ngayon, dahil congressman siya, inakala ng mga nagpapagawa na mas maganda yung programa niya. Kasi may influensya siya bilang isang congressman. Bilang isang representatibo ng isang distrito na pinagkatiwalaan ng mga tao. Kaya naman, nagtiwala yung tao yung nagpapagawa na maganda yung kanila. Bagkus, na-influensyan yung pagiging congressman niya, na-influensyan yung desisyon ng mga tao upang magkaroon siya ng sarili niyang benepisyo. Yun yung ginagamit natin na graph. Ginagamit mo na yung posisyon mo upang ikaw ay magkaroon ng benepisyo. Hindi lang yung basta ginamit mo yung pondo na pang ilalaan mo para sa pagtulong ng tao. Ginagamit mo na yung sarili mong impluwensya sa lipunan natin upang magkaroon ka ng sarili mong
sarili mong mga benepisyo upang mailaan mo sa nais mong gawin. Bilang isang simpleng definisyon ng korupsyon at graft corruption ay ginagamit mo yung mga budget na parang na pinagkukunan ng gobyerno. Ang graft naman ay ginagamit mo yung sarili mong impluwensya upang mapaapektuhan mo yung ibang tao. Tukuyin natin ano nga ba ang korupsyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Una, ayon sa aming presentasyon, korupsyon sa kapulisan at hukbong sandatahan. Paano ito nangyayari? Yung mga pulisya natin na pinagkakatulatin upang protektahan yung ating seguridad sa lipunan, sila pa yung may ganang mangotong o humingi ng lagay sa atin. May kita natin to madalas sa batas trapiko at maging sa mga taong hinuhuli na kung saan sila ay nagbibigay ng mga bayad upang sila ay hindi mahuli ng mga opisyal ng gobyerno, which is yung mga kapulisan at sandatahang lakas natin. Ginagamit nila yung pera upang matakpan yung kailang pagkakasala. At yun namang mga tao na may kapangyarihan yung pulisya natin, tinatanggap naman. At yun ay hindi basta tinatanggap kasi hiningi nila yon personally. Kasi kapag kusang binigay ng tao yun, may misconception tayo na hindi yun korupsyon. Bagkus ito ay tinatawag na bribery o panunuhol. Magkaiba yon. Hindi porket ang isang pulis ay binigyan ng pera, hiningi niya yon. Yun na yung corruption. Pero kapag binigay ng kusa, maaari niyong sabihin na corruption pa rin yun. Pero kapag nagreklamo yung pulis at labag sa loob yung kanyang pagkuha o hindi niya talaga kukunin ng diretsyo, panunuhol ang tawag doon. Kaso pa yun sa tao at walang kaso yung pulis kasi hindi niya naman hiningi at walang form ng corruption sa lipunan nung time na yon. Ngayon naman, hukbong sandatahan, ganun din yun. Pag ikay nanguhuli, tapos binigyan ka ng pera, hiningi mo, sasabihin mo, sa halimbawa, si Pedro ay isang pulis. Sabi ni Pedro, Ginoong Madrigal, kayo po ay hinuhuli namin sa salang pagpatay at ganito, ganyan, ito po ang sugpina. Ngayon po naman, kung gusto niyo naman pong mapadali yung kaso ninyo, kung ayaw niyo pong mahuling sa ngayon at sa partikular na araw na ito, para niyo po kami bigyan ng 20,000 piso upang maayos po natin ang kaso ninyo. Ganun po. Yun pagtas nagbigay naman si Mr. Madrigal. Yun yung form ng korupsyon. Pero kapag ganito ng situation, ang senaryo, ang sitwasyon kung saan si Pedro ay hinuli si Mr. Madrigal, si Ginoong Madrigal upang sa salang panggagahasa kay Maria, at sinabi ni Mr. Madrigal na, Ginoong Madrigal na, "Hoy Pedro, bibigyan kita ng 20,000 piso para ako'y pakawalan. Pagkatapos ito, lalayo na ako, magbabagong buhay ako." At yun naman ay uri ng panunuhol at hindi korupsyon. Magkaiba kong bagay yon. Huwag po natin lalagyan ng misconception ang mga bagay ng korupsyon sa panunuhol. Yan po, korupsyon sa hudikatura. Korupsyon sa hudikatura. Ano nga ba ang korupsyon sa hudikatura? Pero bago natin sabihin ng korupsyon sa hudikatura, ano muna ang hudikatura? Hudikatura, ito yung mga hukom natin, ang mga judisya, ang kung sasabihan sa bilang polisay na mag-aaral ng political science. Titingnan natin, ang hudikatura po ay ang judiciary branch o ng gobyerno natin. Sila po yung tagapagpatupad ng batas o taga-sentensya kung saan sila yung tagahatol kung ano po yung krimen na nagawa at kung narapat bang bigyan ng parusa ang taong ito na nagkasala sa mata ng tao at mata ng batas at mata ng Diyos. Kaya naman po, ano naman yung korupsyon sa hudikatura? Madalas po nangyayari ito sa mga kaso natin sa lipunan, sa mga korte, kung saan binibigyan pansin natin yung mga bagay na sabihin natin na hindi naman karapat-dapat doon sa kinakailangang gawin. Bigyan natin ng halimbawa, pagpapalalim. Bigyan natin ng halimbawa yung korupsyon sa hudikatura. Ngayon, si Hukom Romasanta. Si Hukom Romasanta ay isang tagapaghatol kung saan si Ginoong Madrigal ay nasa isang korte kung saan hinahatulan siya sa salang pagpatay kay Maria at pagkagahasa. Ngayon, ang sabi ni Ginoong Romasanta,
Sabi niya Mr. Madrigal, kaya kong gawa ng paraan itong kaso mo upang mapawalang bisa o mapababa yung sentensya mo. Basta bigyan mo ako ng 3 milyong piso. Yun yung isang uri ng korupsyon sa hudikatura. Ginagamit na niya yung mga bagay na hindi yung kanyang kapangyarihan yung upang magkaroon siya ng benepisyo na hindi naman narapat kasi hindi niya ginagampanan yung kanyang tamang gawain para sa mamamayan. At ito rin yung nagiging rason kung bakit mayroong mga tinagurian ng tao na ang batas ng Pilipinas ay para lamang sa may mga pera at may kapangyarihan sa lipunan na hindi naman nakikita ng karamihan na maaaring kapareho lang din naman ng sitwasyon sa korupsyon sa kapulisan at hukbong sandatahan kung saan nagkakaroon laan ng panunuhol at bribe o tinatawag na bribery. Lagi po natin tandaan na magkaiba po ang ibinigay sa hiningi. Kasi kapag hiningi ng isang may kapangyarihan ang pera, tinatawag natin ito na korupsyon. Kapag naman kusang binigay, ito ay masasabi natin na panunuhol. Magkaiba po yung dalawang bagay na yun at sana ating natutunan. Hudikatura. Corruption sa hudikatura. Ano nga ba ang corruption sa hudikatura? Pero bago natin sabihin ng corruption sa hudikatura, ano muna ang hudikatura? Hudikatura, ito yung mga hukom natin, ang mga judisya, ang kung sasabihan sa bilang polisay na mag-aaral ng political science. Titingnan natin, ang hudikatura po ay ang judiciary branch o ng gobyerno natin. Sila po yung tagapagpatupad ng batas o taga-sentensya kung saan sila yung tagahatol kung ano po yung krimen na nagawa at kung narapat bang bigyan ng parusa ang taong ito na nagkasala sa mata ng tao at mata ng batas at mata ng Diyos. Kaya naman po, ano naman yung corruption sa hudikatura? Madalas po nangyayari ito sa mga kaso natin sa lipunan, sa mga korte, kung saan binibigyan pansin natin yung mga bagay na sabihin natin na hindi naman karapat-dapat doon sa kinakailangang gawin. Bigyan natin ng halimbawa, pagpapalalim. Bigyan natin ng halimbawa yung corruption sa hudikatura. Ngayon, si Hukom Roma-Santa. Si Hukom Roma-Santa ay isang tagapaghatol kung saan si Ginoong Madrigal ay nasa isang korte kung saan hinahatulan siya sa salang pagpatay kay Maria at pagkagahasa. Ngayon, ang sabi ni Ginoong Roma-Santa, sabi niya Mr. Madrigal, kaya kong gawa ng paraan itong kaso mo upang mapawalang bisa o mapababa yung sentensya mo. Basta bigyan mo ako ng 3 milyong piso. Yun yung isang uri ng korupsyon sa hudikatura. Ginagamit na niya yung mga bagay na hindi yung kanyang kapangyarihan yung upang magkaroon siya ng benepisyo na hindi naman narapat kasi hindi niya ginagampanan yung kanyang tamang gawain para sa mamamayan. At ito rin yung nagiging rason kung bakit mayroong mga tinagurian ng tao na ang batas ng Pilipinas ay para lamang sa may mga pera at may kapangyarihan sa lipunan na hindi naman nakikita ng karamihan na maaaring kapareho lang din naman ng sitwasyon sa korupsyon sa kapulisan at hukbong sandatahan kung saan nagkakaroon laan ng panunuhol at bribe o tinatawag na bribery. Lagi po natin tandaan na magkaiba po ang ibinigay sa hiningi. Kasi kapag hiningi ng isang may kapangyarihan ang pera, tinatawag natin ito na korupsyon. Kapag naman kusang binigay, ito ay masasabi natin na panunuhol. Ano naman po ay korupsyon sa pamamahayag? Ang korupsyon sa pamamahayag ay nakikita natin sa ating mga journalist kung saan sila ay maaaring binabayaran upang i-cover ang i-feature ang isang istorya o ang isang pangyayari upang magkaroon ng benepisyo yung tao na pinagsilbihan nila. Ang kaibahan nito, yung mga journalist na ito ay ginagamit yung kapangyarihan nila sa press o mga kapangyarihan upang mamahayag para magkaroon sila ng sariling benepisyo para sa sariling kapakanan.
mahirap po naman sabihin natin na ang mga taong may kapangyarihan lang sa gobyerno ang may maaaring magkaroon ng benepisyo o ng isang uri ng korupsyon. Mali po yun. Kahit sino po, basta mayroong kapangyarihan, kahit hindi sa gobyerno, basta ginagamit mo ang taong bayan, ang lipunan, ang mamamayan, hindi po siya maaaring magkaroon ng sinasabi nating korupsyon. Hindi po natin sabihin na porket politiko yan, corrupt na yan. Maaari naman sabihin natin na journalist yan, corrupt yan, bayaran yan. Maaari po natin, di po natin masasabi na generalize na masasabi natin may korupsyon sa mga estado ng pamahalaan ng sektor ng lipunan sa panahon na ito. Bigyan natin ng halimbawa yung korupsyon sa pamamahayag. Ngayon, si Ginang Ramasanta ay isang reporter sa isang malaking pamahayagan sa Pilipinas. Ngayon, sabi ng isang politiko sa kanya, "Hoy, Ginang, ako naman ay yung i-cover sa panahong ere pagkat kinakailangan ko na mapabango ang aking pangalan. Bibigyan kita ng 10 milyong piso para ako i-cover." O pwede naman sabihin na, hindi kinover niya. Yun ang mismo makasabihin natin na meron form ng corruption. Kasi once na sa instance na meron siyang tinanggap na pera sa pamahayag bilang isang journalist, kinakailangan natin magkaroon tayo ng lakas ng dibdib na ipahayag ang tama. Kapag hindi natin ginawa yun, pahasahol pa tayo sa isang politiko na kinurap ang buong isang budget para sa isang infrastruktura ng gobyerno. Mali po yun. Maaari din naman sabihin natin na pamahayag. Sabihin natin na ipapalabas ko na mali si Juan at tama si Pedro. Bagkus, tama naman si Pedro pero mali si Juan. Isa po yung tinatawag nating media manipulation. Isang form din po ng corruption kung sila ay nakatanggap ng benepisyo which is monetary o ginagamitan ng pera. Mali po yun pagdating sa perspective ng media. Bagkat inaalagaan po ng mga journalist ang kailang pangalan upang mag-deliver o makapagpahayag ng maayos na balita sa kanyang mga tao. At pinakahuli naman pong uri ng korupsyon o iba't ibang korupsyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ay ang korupsyon sa lehislatibo o ang legislative branch ng gobyerno. Dito po natin makikita yung mga tinatawag natin mga pilantropong politiko na mga pulpol. Kaya po sabihin na mga pulpol sila ay masama po talaga sila dun sa part na yan. Ito po yung nakikita ng mga tao na, ay si congressman, kurap ito kasi kinukuha niya yung mga pundo ng gobyerno. Ganun yan. Isang magandang halimbawa po yun pagdating po sa perspective ng lipunan sa mga politiko. Dito po natin ang sabi na kurap ito kasi kinukunan niya ng pondo na para naman sa mga tao. Ibibigay mo na nga lamang, akunan mo pa ng hindi karating na ganyan. Agayaran mo pa ang pondo ng taong bayan. Buti kung maliit lang, bagkus malaki ito. May malaking bagay ito sa mga constituent natin sa ating lipunan. Sa legislatibo, ito po marami sila makikitang kickback sa gobyerno. Dito pa natin makikita na sila ay nagkakaroon talaga ng malaking benepisyo. Hindi lang maliit, napakalaki. Yung simpleng 10 milyong budget, kinukunan pa nilang 2. Maaaring higit pa. At yun ay nagkakaroon silang benepisyo sa pansari nilang bulsa. At yun po ay masama pagdating sa ating lipunan pagkat ang mismong politiko po ay nangangako na ang pagsisilbihan nila ay ang mamamayan. Bagkus ang nangyayari, ang mamamayan ang nagsisilbi para sa kanilang mga politiko may kapangyarihan. At yun lang po naman yung sa parte ng iba't ibang sangay ng pamahalaan bilang munting samarisasyon ng ating lipunan, ng ating tinalakay sa araw pong ito. Ano nga naman yung ating mga tutunan? Ano ang ating mga tutunan? Ilang sa mga natutunan natin sa araw na ito ay ang ilang uri ng pagnanakaw hingil sa batas. Una, ang panunuhol at korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno o ito na yung mga sinasabi natin mga politiko. Pangalawa ay maling paggamit ng pondo o ari-arian ng bayan. Ito na yung korupsyon. Ito yung maling paggamit ng pondo kung saan inabigay mo naman yung pondo para ang kinakailangan pondo mo ay
Ang kinakailangan ng mamamayan ay para sa daan, bagkus binilagay mo para sa pailaw ng bayan. Mali po yun. Ngayon po ay pandarambong o plunder, talagang kinuha mo na sa budget ng gobyerno yung mga pera na para sa yung benepisyo. Isang malaking misconception po yun sa mga tao. Maling-mali po yun. At ang pangapat naman po ay ang graft at corruption, at itong pinakamalaga sa ating bayan. Mga po yun yung may natutunan, at muli ako po si John Alvaro Masanta, nagbibigay sa inyo ng konting kaalaman at maasang kayo po ay may tutunan. Nais ko lang po ibigay ang sunod na presentasyon sa aking iba pang kagrupo upang masapalalim pa ang aming presentasyon tungkol sa mga issue ng bayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking mensahe sa araw pong ito. Maraming pong salamat.